Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sa wakas, meron na po tayong update kay Kibuloy. So, mga kababayan kasi, alam naman po natin kung kailan naman po nilabas yung arrest warrant ni Kibuloy. Diyan nga po sa Senate. So, lumabas po yan March 19. Di ba? Ito may date pa yan, no? March 19. Senate President Juan Miguel Zubiri has signed the warrant of arrest against Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy after the doomsday preacher explanation for skipping Senate hearing about his alleged abuses was deemed nowhere near satisfactory by the senator leading the probe against him. So mga kababayan, March 19. So ibig sabihin nun mga kababayan, dalawang linggo na, no? O dalawang linggo na. Dalawang linggo na po na si Kibuloy po ay at large. Pugante. Grabe naman, pugante. So, 2 linggo na po. So, ako talaga, mga kababayan, in my own opinion, medyo nababagalan po talaga ako. Pero at least mga ka-Streetwise, ngayon, may update tayo ng konti dito. So, ngayong araw po ito, nabalita po ito, April 2, 2024, Kibuloy arrest, Davao Police say Senate security requested assistance. Okay. So ngayon mga kababayan, itong Senate Sergeant at Arms po ay humihingi na po ng assistance diyan nga po sa Davao Police para nga po arestuin si Kibuloy. 'Di ba? So ewan ko lang, pero parang antagal, no? Medyo natatagalan ako ng konti So ngayon lang sila nanghingi ng assistance sa loob ng 2 linggo. So siguro nagbakasyon muna. Kasi nga long weekend 'Di ba? Long weekend kasi Holy Week, 'di ba? So nagbakasyon muna yung manghuhuli. Okay. Intindihin na lang natin kasi mga tao din naman sila, 'di ba? So sabi dito, Davao Police City on Thursday said the Office of the Senate Sergeant at Arms has requested the police assistance in relation to the implementation of an arrest order by Senate against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. However, ito malupit. However, Davao Police spokesperson, Police Captain Hazel Tuason said that the local police have not received a copy of the arrest order against Kibuloy. So, ewan ko lang kung paano nangyari yon. Nanghihingi na ng assistance sa Davao Police pero wala pa silang arrest order. Wala pa silang kopya. Yung Davao Police. Di ba may internet naman? Di ba may internet naman? Di ba nakapost naman yung yung arrest warrant ni Kibuloy? At saka meron namang Viber. So anong sinasabi nito na hindi pa nakukuha yung copy ng arrest order? Ewan ko lang, no, medyo natatangahan lang ako ng konti, no? Paano nangyari yun? Okay. The Senate has issued an arrest order from the televangelist for failing to attend hearings on his alleged human trafficking and sexual abuse crimes. Okay? Okay, so ito pa, no? So ngayon mga kababayan, ang problema kasi, di ba? Bukod na nga pa sa wala pa silang copy ng arrest warrant, noong March 25, sinabi rin po ng Davao Police na, ito Davao Police clueless on Kibuloy's whereabouts. So hindi alam. Hindi alam ng Davao Police kung nasaan si Kibuloy. Di ba ang alam ko mga kababayan, nung pinirmahan nga po ni Mig Zubiri yung arrest warrant nga po ni Kibuloy, naka-alerto na kaagad dapat dito yung Davao Police. Di ba dapat dapat ganoon eh. Oh, yan mga pulis, di ba? Kunwari ako yung kapitan o kaya hepe ng pulis mga pulis mga bata lumabas na yung arrest warrant. Maging red alert tayo bantayan natin yung bantayan natin yung kuta ni Kibuloy. Baka tumakas. Di ba dapat ganoon eh? Tapos ngayon nakakagulat ngayon, biglang clueless sila kung nasaan si Kibuloy. So ngayon, ang sabi dito, okay, DCPO Davao Central Police Office DCPO Police Captain Hazel Tuason said they're still waiting for the copy of the March 25 wala pa rin kopya.
And then, sabi dito, sabi ni Baste, Mayor City Sebastian Duterte on Friday did not give a comment about the arrest order against Kibuloy. Sabi ni Baste, I do not want to comment because that is a national matter and we are taking about something else here, he said. So sabi ni Baste, ano yan? National matter yan. Wala akong alam dyan. Meron kaming ibang pinagkakabalahan dito. Kita mo katangahan ni Baste? Oo nga. National matter nga talaga yung nangyayari kay Kibuloy. Yun nga lang, sa Davao City, hindi siya national matter. Kasi local matter po ito kasi si Kibuloy nasa Davao City. Hindi ko talaga alam, no? Kung bakit gustong-gusto ng mga DDS kung bakit gustong-gusto ng mga DDS itong si Baste. 'Di ba? National matter nga eh. O sige, sabihin mo national matter nga yan. O sige, wala kang pakialam diyan. Yun nga lang, sa Davao City, hindi lang siya national matter. Kasi si Kibuloy nasa Davao City. Anong sinasabi mong we are talking about something else here? So ano yun? Yung tukhang. Yung tukhang na pumatay na naman kayo ng tao. Yun ba yun? Oh. Nasa desierto si Pastor Gibbs for 40 days. O nga, no? So ngayon mga kababayan. Okay. So ito yung video na humihingi na daw po ng assistance yung Senate Sergeant at Arms sa Davao City Police. Actually kasi mga kababayan, kailangan talaga ng assistance. Kasi mga streetwise, ang manguhuli kasi kay Kibuloy, yung Sergeant at Arms ng Senate, hindi po yung police. Bali yung police, magkakaroon lang po ito ng assistance nga po doon sa Sergeant at Arms ng Senado. So ganoon po yung proseso nun. So para mas maganda mga kababayan, panoorin na lang natin to, itong sinabi nga po ng Davao Police. The Senate Sergeant of Arms kay nag-request for police assistance sa National Headquarters or Camp Crame. So, ang National Headquarters nagpagawa sa memorandum directing Police Regional Office 11 to assist the Senate Sergeant of Arms so ilahang mga personnel in the serving of warrant of arrest. So, mo-assist si Davao Region Police and then for the safety and the security sa personnel and kay Pastor Kibuloy. Ayan So, yun. So, malinaw ngayon mga kababayan. So, ewan ko lang, pero in my own opinion, medyo natatagalan ako, no? Inabot siya ng 2 linggo. 2 linggo, humihingi pa lang ng assistance. Hindi pa na-settle. Ewan ko lang, no? Kung ano pa bang pinagkakabalahan ng Senate Sergeant at Arms, wala naman siyang ibang trabaho eh. Sa Senado lang naman trabaho niya eh. So ano ba naman yung tawagan niya? No? Ito, meron ng warrant of arrest. Alalayan nyo kami ha. Inabot talaga ng 2 linggo. And then mga kababayan kasi, ang medyo nakakaaliw kasi dito, ito na content ko na to, no? Pero balikan lang to natin. So ito, yung Office of Sergeant at Arms, siya po si Roberto Ancan. So retired. Lieutenant General Roberto Ancan, AFP retired. Okay. So mga kababayan, ito kasi, ano to eh? Ay, teka lang. Ito pala. Hindi ko na isama. Ito pala yan. Okay. Yan pala yun. Hindi ko nalipat. So yan. Okay. So ito po, ayan Office of the Sergeant at Arms. So si Roberto T. Ancan. Bali nga po itong si Roberto T. Ancan, ang nagbigay po sa kanya or nag-nominate sa kanya sa Senado, si Bato. Yan no. Roberto Ancan named Senate Sergeant at Arms protector of 24 most important people in the Philippines. Okay. So, ang nag-nominate sa kanya, ito Senator Ronald Bato de la Rosa has nominated a fellow former uniformed personnel as Sergeant at Arms of the Senate who will protect the 24 most important people in the Philippines, the senators. Yun. So bukod pala sa pag-aresto kay Kibuloy, may iba pa pala siyang trabaho. Yung tagabantay pala siya ng mga senador. Okay, so malinaw na. So mga kababayan kasi ito yung punto dito. So itong Sergeant at Arms po kasi retired po siya na AFP. Okay. Actually po kasi normal po na nangyayari po kasi ito.
Kasi minsan po kasi, ano to eh, posibleng tumanaw ng utang na loob ito eh. Kasi ganito yan eh. Kapag kayo po ay isang retirado na AFP, meron po kayong pension every month. Every month meron kayong pension. Depende po yun sa ranggo ninyo. At sa Pilipinas po kasi, kunwari yung ranggo ninyo is sarhento, kapag nagretiro kayo, magiging technical sergeant yun. Tataas siya ng isang ranggo. So ngayon, ang punto dito mga kababayan, itong kapag ang isang retired PNP po kasi or retired uniform personnel ay nagretiro, meron siyang pension buwan-buwan. And then makakaroon pa siya ng sweldo kapag siya po ay na-appoint. Regarding nga po dito sa Senate Sergeant at Arms, meron na siyang pension, meron pa siyang sweldo sa Senado kasi nga po na-nominate siya ni Bato de la Rosa. So doble sweldo niya. Meron siyang pension, meron pa siyang sweldo sa gobyerno. So ganun po yung sistema natin. So ang punto dito mga kababayan, sa tingin nyo ba na pwede bang tanawin ito ng utang na loob? At bukod yan mga ka-streetwise, meron pa dito. Ito PRRD promotes ANCAN. So itong si ANCAN mga kababayan, siya po yung Sergeant at Arms nga na binasa natin kanina. So sa 2-star rank. Okay. Kasi medyo nag-background check po tayo eh. So ito ba, posible ba dahilan ito kung bakit nadi-delayed? Na meron siyang utang sa mga DDS, utang na loob. Ewan ko lang kasi medyo matagal eh. Medyo delayed eh. At ang malungkot dito mga kababayan, posible na ang ending nito, si Kibuloy nagtatago. Tapos hindi na makita. Tapos hindi na mahuli. Kasi nga po, sobrang delayed. Inabot ng 2 linggo. Ewan ko lang in my own opinion lang. Pero mga kababayan, lahat po ng haka-haka natin na yan ay mawawala kung mahuhuli nga po si Kibuloy. Kung mahuli si Kibuloy, mawawala pa yung haka-haka natin ngayon na tumatanong ng utang na loob itong si General Ancan. So sana mahuli. Kasi mga kababayan, hindi naman po siya ikukulong habang buhay doon. Not unless na meron nang nakahanda na warrant of arrest yung DOJ. Yun, wala nang magagawa si doon, si Kibuloy doon. Kasi po yung pag-aresto po sa Senado, pag-aresto lang po yun para po sumagot siya sa mga tanong. Pag nakasagot na siya sa mga tanong, palalayain din po siya. At ang pinakahuli nun, ang pinakahuling pinaka-late, yung pinaka-late po na pwede siyang makulong is 10 days lang. Sumagot man siya o hindi, 10 days lang siya pwedeng ikulong. Ayan po yung procedure nga po ng contempt. Pero not unless na kung ang kaso nga po ni Kibuloy ay naipasa na po ng prosecutor office sa husgado, yun, non-bailable case yun. Non-bailable case yun. So, ayun po, doon po kinakabahan si Kibuloy sa non-bailable case niya. Di ba? So, yun. So, yun mga kababayan, so yan po sa 800 po na nanonood, ano masabi nyo nga po dito sa medyo delayed, pero ngayon po meron tayong update. Dito nga po sa paghuli nga po kay Kibuloy. So, sa tingin nyo ba, mayroong delaying tactics ito? Sa tingin nyo ba, meron bang pagtanaw ng utang na loob ito sa mga DDS? At kayo rin ba, naniniwala din ba kayo na itong mga haka-haka natin ay mawawala kapag nahuli po si Kibuloy? Yan. So, yun po, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you po mga kababayan.